get ready with me while yun may outfit. Kita ba? Okay po kasi. Kala mo naman kung makapag-get ready with me. It's 2 p.m. June 16. Kahapon, sobrang saya ko kasi sabi ko, halfway na ako sa challenge and wala akong mintis. Parang 2 weeks. Ako, 2 weeks na kaya ko. Kaso, life happens. Hindi ko naman i-stop yung challenge ko sa sarili ko. Kasi, again, sa first video talaga, hindi ko hinihiling na pumayat talaga. Ang gusto ko is exercise yung or i-challenge yung pagiging disiplinado ko, which is I did 2 weeks. Pero ito na pala yung OJT. Ito na nga. OJT agad si ating girl. Kasi, wait lang. Sunscreen. Kasi, life happens. Life happens and ngayon, actually, tamad. Hindi naman tamad. Dapat pala mag-exercise pa ako indoor. Kaso, kailangan ko nang i-maximize yung oras ko dahil isusunduin ko posisyon sa kabila. Ang nangyari kasi is, dapat talaga doon siya sa kabila, sa Dagupan talaga siya mag-daycare. Ang kaso, di ba ako nga ang nag-handle ng first day. Ang init! Pati dun sa room niya mismo, walang sira daw yung aircon. Tapos, isa lang ang electric fan. Hindi ako maarte, pero kasi, pag health ng anak ko, syempre magiging maarte kang nanay. At ang nangyari pa, ito pa nga, ang chika is, di ba, PlayStation, ganyan. Tapos, meron siyang PlayStation, bata yun. Kung siya, pag nakita siya ng bata na may laruan, ganon. So, mayroon siyang nakalarong bata. So, play sila, ganon. Tapos, ako naman, chika-chika dun na, chika-chika, ganyan-ganyan. Tapos, nung medyo siguro mga 15 minutes na sila nagpe-play, ganyan. Nakita ko yung ng bata is may mga parang marks ng bulutong. So, ako naman, sabi ko naman na, sabi ko, ano pong nangyari dun po sa niyo? Magaling na yung bulutong ng anak niyo. Sabi niya, 1 week, sabi niya, 1 week na yan. Sabi niya, 1 week nang magaling. Pero hindi, girl! Talagang kita pa yung marks ng bata. Pero, syempre, alam mo naman na, pagka ang bata is, di ba dapat medyo madaling ang gumaling yon? Pero anyway, hindi naman dahil doon. Ang bulutong is nakakahawa po yan. So, kahit sabihin mong 1 week, hanggat hindi natutuyo yung mga marks, hindi pa yan magaling. Nay, sabi niya, sabi ko, nakakahawa po ba yan? Sabi niya, hindi naman siguro. Paliguan mo na lang ng suka yung anak mo. Sabi ko, nag-iba talaga yung mukha ko kasi I tried to be friendly, ganyan. Kasi first day, ganyan. Sabi ko talaga, Nay! Sabi ko,
ko, si nanay naman, Diyos ko, kakagaling lang. Dapat hindi niyo muna pinapasok kasi kawawa yung mga kalaro niya. Hindi lang yung anak ko, pati yung iba, syempre. Tapos, well, sabi naman niya, parang second schedule yung anak niya. So, parang mga 10 to 11:30 yung anak niya. Pero again, at least, yung mga, syempre yung mga nagamit ng bata. Again, hindi ako maarte. Pero, ang bulutong po ay nakakahawa. And hindi mo para, dalhin din yung anak mo para, mapag-play sa mga may bulutong. Pwede ba yung mga nanay naman, pag alam nyo may bulutong, pag may something na nakakahawa yung anak nyo, or lagnat, or ubo, spare your child. Pagpahingahin nyo. Hindi lang para sa anak nyo mismo, pero para sa iba. Kasi kawawa yung mga nanay din, na hindi naman alam. Kung ako nga kung hindi pa ako nagtanong, hindi ko malalaman. Diyos ko, Lord, nay naman. Pagpahingahin mo yung anak mo. Baka kaya pala yung anak niya is ewan ko, anak niya, apo. Piling ko apo niya. Hindi, wala pa siya sa mood. Kasi nga, hindi naman magandang pakiramdam niya. Sino ba naman may sakit ka pa kung magkakagaling mo lang sa sakit. Hindi pa fully nagde-develop yung yung katawan mo. Tapos pinaano mo, hindi, yun nga. Enough for this child and the bulutong kineme. Or hindi pa nasa child, pasensya na. Enough for this mother. Ewan ko. Hindi ko alam kung na-excite din siya. Given naman na ma-excite din talaga tayo. Kasi ako nga mismo video ko ng video. Talagang all out to video talaga ako. Kasi ganun talaga ako. Pero again, pag may sakit, at ang init, tapos kakagaling lang sa lagnat ng bata. Diyos ko, spare the child. Maawa ka dun sa bata. Anyway. Second is, parang 7:30 to 9 ang schedule ni Sean. So, natapos ang orientation lang pala kasi yun. Ng mga 8:30, sabi ko. Since malapit lang, as in, sa labas lang ng Pure Gold, sabi ko, sige na. Pure Gold nga kami ni Shoni kasi hindi ako nakabili ng mga mga baon niya. Tapos, nung palabas na kami, okay naman, pero nung palabas na kami, sobrang init, tapos, walang sakayan kasi yung mismong, daan, highway na sa amin, is ginagawa. So, hindi ka pwedeng sumakay doon. Kasi nga, ginagawa. So, sobrang init talaga. Hindi para kay Sean kasi syempre, ako, pinapayungan ko si Sean. Ako mismo, yung naghahatid mismo. Diyos ko, mali-dehydrate ka. Paano pa kaya yung bata? So, kanina lang, umaga, yung kapitbahay din kasi namin is kaedad lang din ni Sean. Tapos nalaman ko na yung room nila is may aircon. Public lang siya, pero may aircon pa din. May bayad lang yung books, pero again, public lang siya, pero may aircon. Kudos sa daycare nila dahil may aircon. So, sabi ko, kailangan kong kunin si Sean, kailangan kong dito pumasok si Sean. Kasi, deserve ni Sean yun. Na hindi niya hindi ko kailangan magpaypay o si mama magpaypay na magpaypay. Tapos pauwi pa, sobrang init. Madi-dehydrate talaga yung bata, kaya dito na lang si Sean. So, that results in, dala ko yung backpack ko. Susunduin ko si Sean sa kabila. Anong oras na? 2:00. Meron pa ako 3, 4, 5, 6, 7,
hopefully, 7 ano na kami para medyo makaidlip pa ako. Tapos, bukas ng umaga, doon na siya papasok. And, that results in, hindi ko alam kung makaka-commit pa ako sa daily diaries ko. Pero for sure, gagawin ko ng paraan yung yung exercise na isa sa indoor at isa sa outdoor. Like ngayon, gusto ko sana talagang mag-exercise. Ang kaso is, kumain ako pagkagising. Kasi naligo na ako kanina. Tapos sabi ko, pagkagising ko, lalabas na agad ako, aalis na agad ako. Kahit mainit pa yan, may payong naman. Para hindi ako gahol sa oras. Kasi sasakay naman ako. Pero ayun, hindi kinaya ng gutom ko. So, kumain ako. And again, magko-commit pa rin ako doon sa challenge ko sa sarili ko, which is maging disiplinado. Pero hindi ko aabusuhin yung katawan ko. So, matutulog ako pag pagod yung katawan ko. Mag-exercise ako pag gusto ng katawan ko. At magiging disiplinado ako sa ayaw kumasa o hindi. Pero, priority ko yung anak ko. Ganon talaga. And yun nga, ako lang mag-isa ang magiging kasama niya from Monday to Friday. Hopefully, pumunta dito si Mama pag Thursday para at least Thursday to Friday. Medyo may pahinga naman ako. Kasi Saturday is Sean's Day, so energy na naman yun. Ganon. Tapos, ano pa ba? Ayun. Ito-document ko kung paano ako as single adult. Nag-iisang adult sa house. Kasama ang toddler at kailangan niyang pumasok. At may trabaho din ako pag 9 p.m. to 6 a.m. So, makikita nyo kung gano'ng kagahol ang mga bagay-bagay. Magluluto ako while on my shift, pag break time ko, gano'n. Tapos, mamalengke. Tapos, maglalaba, which is yung, again, yung paglalaba is madali na lang din para sa akin kasi nga, ilalagay mo na lang siya dun sa washer, tapos siya na yung bahalang ano po bother ako dito? Ayan. Siya na yung bahalang wash, mag-isa niya. Kaya yun. Hopefully, kayanin ko. May dala din akong bag. Kasi, for sure, maraming gamit si Sean. Yung mga dedean niya, yung mismong bag niya, dadalhin ko. Siya mismo dadalhin ko. So, medyo magagahol talaga ako sa oras. Kaya kailangan ko talagang, pagka nag-arte-arte pa ako ng bag na Diyos ko, hindi na ako hindi ako makakagalaw kasi bibili pa ako ng uniform niya. I would want to document it kaso hindi ko alam kung may charge ako. Kasi siguro mag-charge muna ako saglit tas alis na ako. Hindi ko rin alam kung ma-upload ko agad to dahil nga kailangan I have to attend to my child. And that's a priority. Hindi yun something na gusto ko lang mag-commit. Pero, it's a necessity. So, yun. Bye! It's a prank! Diyos ko. So, ang nangyari, yung get ready with me ko is nangyari ng 2:48. Ay, hindi.
Tama. 2:48. Tumawag si mama pagtapos kong mag-get ready with me para sabihin na kinausap daw niya yung teacher at sabi daw ng teacher na bubuksan daw talaga yung aircon na yun, ipapalinis pa lang kasi 4 pa lang daw naman sila. Tapos lahat sila against, ayaw nilang dalhin dito kasi daw mapapagod daw ako since may pasok nga ako ng madaling araw and kailangan syempre mag-commit sa isang taon or 9 months. So ang nangyari is canceled. Hindi ako nakalabas, hindi ako nakabili ng uniform dahil doon na daw mag-aaral session sa kabila. So ang schedule ay Monday ako maghahatid at Thursday kasi weekend nandun ako sa kabila. And for my sanity, dito ako ng Tuesday, Wednesday at Friday. And so work din syempre. So tuloy pa rin. Wala nang rason para hindi matuloy. So let's go. For my coffee later. Tapos ito for tofu sisig.